Mahigpit na ang seguridad sa Batasang Pambansa Complex ilang oras bago ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero isa pa sa mahigpit na papantayan ay ang mga dadalong magsusuot ng protest attire. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Shaila, may mga nakita ka na bang naka-protest attire dyan? Just sa ngayon, wala pa, no? Pero ang dress code para sa mga dadalo sa ikatlong State of the Nation address ni PBBM mamaya ay business attire o kaya Filipiniana at barong na tulad ng suot ko ngayon. Pero kahit may ban, may ilang mga mambabatas na nagpaplanong magsuot ng protest attire o yung mga kasuotang may nakaimprentang mga political message. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, protest barong daw ang susuote na may nakapintang mural na tumutuligsa sa patuloy na banggaan ng China at Amerika kung saan naiipit ang Pilipinas. Genuine agrarian reform, national industrialization at kapayapaan ang nais ding ipakita ng mural sa barong niya. Si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, nais ipakita sa suotang panawagang dagdag sahod sa mga guro, maging ang maayos na sweldo para sa mga manggagawa para tugunan ng kahirapan. Si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas naman, Filipiniana na may artwork na sumisimbolo sa foreign military aggression ang tema. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na pagbabawalan ang mga ganitong protest attire sa SONA. Ang mga susuway, posible raw i-detain o hindi papasukin sa batasan kung hindi magpapalit ng damit. Bukod sa protest attire, mahigpit din syempre ang seguridad sa mga papasok dito sa Batasan Complex. Alas 3 pa lang ng umaga kanina, nakapwesto na ang mga tauhan ng Presidential Security Group o Command at mga K9 units. Hindi makakapasok ang walang car pass. Gumagamit din sila ng vehicle surveillance system na isang teknolohiya para iscan at i-record ang plate number ng mga sasakyang pumapasok sa loob ng batasan. Merong ding tinatawag na Unicorn 5G robot na siyang kukuha ng mga suspicious items sa sasakyan imbes na tao ang gagawa. Habang ang papasok sa loob, bukod sa x-ray machines, sinascan din ang mga SONA ID para tiyaking hindi peke ang mga ito. Just sa mga oras na ito ay karamihan sa mambabatas ay nasa loob na ng plenaryo para sa pagbubukas ng ikatlong regular session ng 19th Congress. Mamaya na naman sa SONA ng Pangulo ay higit 2,000 ang inaasahang dadalo. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte na nauna nang nag-abiso. Pati na rin ang mga dating Vice Presidente na si Leni Robredo at Jojo Marbinay ay nagsabi na rin hindi dadalo. Wala pa namang kumpirmasyon kung sino sa mga dating Pangulo ang pupunta sa SONA 2024 maliban na lang kay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Jess? Nagulat mula sa Batasan, maraming salamat, Shaila Francisco. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.